Shout out mga kamag. Welcome to YouTube channel. Ako si Kamag. For today's video, May 4. Time check. 8:25 ng umaga. Alright. Para sa mga beginners, iikot ko kayo dito sa aking mushroom production. Para magkaroon lang kayo ng wastong idea kung paano talaga ang mag-mushroom production. Ayan. Alright, umpisahan na natin. Sa mushroom production ay kailangan natin ang step by step ng pagawaan hanggang siya ay maging ganap na patubuan ng kabuti. Umpisahan natin dito sa loob ng production area. Explain ko lang sa inyo mga kamag, kapag sinabi natin na production area, sa production area, wala tayong ibang makikita kundi ang mga makinarya, mga kusot, darak, molasses, mga sako, yan. Yan lang ang makikita natin. Lahat ng gamit sa paggawa ng mushroom fruiting bags. Hindi natin pwedeng samahan yan ng mga used oil o mga kahoy o ng fruiting bags na ini-incubate natin. Kaya kailangan ay naka step by step tayo. Kung tayo ay papasok sa mushroom production. Yun ang talagang dapat natin na gawin. Kung tayo ay may sapat na lugar. Yan. Kung mapapansin nyo mga kamag, sa pinapaliwanag ko sa inyo, at kung napapansin nyo sa aking video, bakit dito ay halo-halo. Ayan. Nagulat kayo, no? Sama-sama na. Ayan. Andun na rin yung aking pugon na nakadikit sa mismong production area. Ayan. Para sa mga beginners at maliit ang area, pwede kayo magtiyaga. Pagtiyagaan natin yung ating area na kung ano meron tayo. Basta babantayan natin lagi ang ating proseso. Wala namang problema yan. Kung talagang wala tayong sapat na lugar na para tayo ay makagawa ng mushroom fruiting bags, pagsama-samahin na natin. No choice tayo. Ayan, no choice tayo. Pagsama-samahin na natin dito, andyan yung makinarya, andyan yung kusot, andyan yung naka-incubate yung mushroom fruiting bags. Ayan, andito na lahat. Andyan yung kalanan. Ayan. Pwede yan, pwede. Kasi no choice tayo eh. Dahil maliit yung ating lugar. Pero kapag tayo ay unti-unti nang kumikita or may puhunan na, sikapin natin na ma-improve o mag-expand tayo. Unti-untiin natin na sila ay mapaghiwa-hiwalay. Magagawa natin yan, mga kamag. Dati hindi ako ganito. Yan, dati wala akong production area na ganyan. Wala akong ganyan na production area nung ako ay nag-start sa pagma-mushroom 2016. Nagsimula ako sa maliit na drum. Tapos naghahalo kami ng kusot sa loob ng bahay. Tapos ang kalanan ko ay gumawa lang ako ng 3 hollow block. Doon ko pinatong yung drum para lamang makapag-start. At yung aking growing house sa loob din ng bahay.
Yan, lahat yun, pinagsama-sama ko sa loob ng bahay. Doon din ako nag-i-incubate ng aking nagawang mushroom fruiting bags. Pero ngayon, nag-expand tayo at siyempre kumita ng konti kaya tayo ay nagkaroon ng production area na ilabas na po natin sa loob ng ating bahay yung aking mga fruiting bags. Ayan. Pati yung aking growing house ay nailabas ko na rin. Meron na rin po siyang kanya-kanyang area na growing house. Nice. Yan. At meron na rin po akong sariling taniman kung saan tinataniman yung ating fruiting bags. Yung in-expand natin na taniman ng mushroom fruiting bag. Dito naman tayo nagtatanim. Ayan, kung saan ang makikita mo lang dito mga kamag ay mga binhi. Yan, mga binhi ng kabute. Yan lang ang naandito. Pwede mo ring isama dito sa loob ng taniman mo. Ayan, dito ka rin mag-incubate, pwede rin. Pwede na yan. Ayan. Pwede mong pagdikitin yung incubation area at yung taniman. Yan, pagsamahin mo yan, pwede yan. Kung malaki-laki ang area, para hindi ka na mahirapan na kung saan-saan dalhin ang fruiting bags mo kapag ikaw ay nagtatanim. Alright. Ngayon mga kamag, ito ang ipaliliwanag ko sa inyo. Para lamang makumpleto ang inyong impormasyon dito sa ating usapan pang mushroom. Usapang pagkakabuti. Yan. Ang incubation area, mga kaamag, dapat ito ay nakabukod. Yan. Dapat yan ay nakabukod talaga yan. Hindi pwedeng isama dito sa production area na kung saan ginagawa ang ating fruiting bags. Dahil bakit? Dahil pwede siyang madumihan, masalaula, at maalikabukan ng mga kusot. Dahil yan ay finished product na. Finished product na yan. Yan. Kaya kailangan yan ay merong isang lugar. Meron tayong lugar na incubation area na tinatawag. Doon lang siya. Sama-sama silang lahat doon. Doon tayo magpapababa ng mycelium. Doon sa incubation area. Ang makikita nyo lang sa incubation area mga kamag ay fruiting bags lang na pinapaedad natin, na pinapababa natin yung ating mycelium. Wala kayong ibang dapat makita doon kundi fruiting bags lang. Dapat walang kalat doon, walang sako, walang kono-ono. Ayan, dapat fruiting bags lang talaga. At yun salang-sanan. Yan yung tinatawag natin na incubation area. Ayan. Ganon din yung ating kalanan. Ayan. Yung kalanan natin dapat yan ay malayo. Malayo sa growing house at malayo rin sa ating production area. Dahil bakit mga kamag? Dahil kapag nagsabay at hindi may iwasan na makapagsabay ang pag-i-steam mo ng mushroom fruiting bags at paggawa mo ng nagpa-production ka o nag-ooperation ka, pwede kang maabala dahil mauusukan ka. At isa pa, mas lalong iinit sa loob ng production area. Ayan, kagaya nito, itong akin. Ayan, nakadikit yan. Nakadikit yan sa aking production area. Ayan. Dahil nga, kulang tayo sa space, kaya ganyan yung naging setup. Ayan. Pwede naman yan para sa mga beginners. Pwede naman yan. Pwede nyo gayahin naman yan. Basta, nasa sa inyo na lang yon, discarding nyo na lang yon kung
papaanong operation ang gagawin nyo. Dahil nga sa mali tayo sa lugar, kaya pinagsama-sama na natin. Andito yung kalanan, andito yung paggawaan ng mushroom fruiting bags, andyan yung mga machine, andyan yung mga sako, mga darak, molasses, sama-sama na. Ayan. At andito rin yung incubation area. Ayan, pinagsama-sama ko na sa isang lugar. Ang tama niyan mga kaamag, eto na. I-explain ko sa inyo ang step by step para mas maging maayos yung ating operation sa paggawa ng mushroom fruiting bags. Una, production area. Ayan. Sa production area, andyan yung mga pala, machine, kusot, molasses, darak. Ayan. Yan lang ang makikita natin sa production area. Sa isang square na yon, doon lang iikot lahat. Andun lahat ang mga binubulok nating substrate materials sa production area. Yan. Pag galing ng production area na paggawaan ng mushroom fruiting bags, lalabas ka ngayon. Lalabas ka para i-steam. Ilalabas mo yung mga fruiting bags na nagawa mo, dadalhin mo ngayon sa steamer area. Yun yung step 2 natin. Step 2. Yan. Ito ang step 2 natin. Galing production area, yung ating fruiting bags, ilalabas mo ng production area para dalhin mo sa steamer area. Ayan. Ayan. Papasok mo ngayon dito. I-steam mo ngayon yung fruiting bags. After ng steamer, pupunta ka ngayon sa step 3. Ayan. Una, step 1, production area. Step 2, steamer. Then, step 3 natin ay taniman. Pupunta tayo ngayon sa taniman. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Pupunta tayo ngayon dito mga kaamag sa taniman. Ayan. Ito yung taniman. Nakabukod talaga yan. Kinakailangan yung taniman natin ay close. Walang makakapasok na hangin. Ayan. Close natin. Iko-close natin. Tapos sa taniman mga kamag, pwede nating isama doon yung incubation. Yan. Pwede natin isama doon. Na kung saan tayo magpapaedad ng fruiting bags. At least hindi mahirap. Taniman, tapos meron ka na salang-salang sa loob ng taniman mo, andun na yung mga salang-salan mo ng fruiting bags para magpa-mature. At least hindi masyadong hassle o hindi masyadong mahihirapan dahil andun na mismo yung salang-salan. Pero kung gusto mo naman na nakabukod talaga ang taniman, lalabas ka. Yun yung magiging step 4 mo. Galing taniman, ilalabas mo, dadalhin mo ng incubation area. Yun, kung nakabukod, kung gusto mong ibukod ang incubation area mo. Pwede yun. Yun yung magiging step 4. Step 4. Ngayon, after ng incubation area, 30 to 45 days, ilalabas na natin yon ng incubation area mga kamag. Take note, dadali na natin ng mushroom growing house. Ito na. Ito na yung last natin. Dadali na natin ng growing house para patubuin ng white oyster mushroom. Ito na yung step 5 natin mga kaamag. Yan. Ito na. Yan na. Okay. O, yun na. O, parang naaamoy mo na. Naaamoy mo na yung pagod at sakripisyo na pinagdaanan ng fruiting bags. Ayan na. Dito ay hawak mo na ang iyong pinaghirapan. Marami pa rin dadaanan yan mga kamag. Nakasabit na yung ating fruiting bags. Ito na yung step 5 natin. Magpapatubo na tayo ngayon ng white oyster mushroom.
Kapag yan ay nakasabit na mga kaamag, hindi pa dyan nagtatapos yung ating kalbaryo. Hindi pa dyan nagtatapos. Dahil dito, para na tayo mag-aalaga ng bata. Hindi natin pwedeng iwanan basta-basta yung ating growing house. Kinakailangan yan ay lagi nating sisilipin, i-check kung tama ba ang kanyang kondisyon. Baka mamaya meron ng sakit yan, kaya ayaw magbunga. Yun ang kailangan nating i-check, mga kaamag. Yan. Ito ay lifespan natin dito, mga kaamag, 4 to 5 months. Ayan, yung iba nagpapaabot ng 6 months. Dahil meron pang binubunga yon. Masarap magpabunga, mga kaamag, kapag tag-ulan. Pero kapag panahon ng tag-init, talagang dito, talagang sakripisyo. Napakahirap magpabunga ng white oyster mushroom. Pero lahat ay na papagtsagaan natin dahil ang itatapat lang natin dyan, mga kaamag, ay tubig. Sipagalan natin ang pagdidilig, pagbasa ng mga flooring, pagbasa ng mga tela natin, itong mga tabing-tabing natin, pagtsatsagaan natin yan na laging binabasa kung gusto natin na tayo ay makapag-harvest ng maayos kapag summer. Ayan. Marami tayong pwedeng gamitin dito sa loob ng growing house. Kapag ka-beginner lang tayo at wala tayo talagang budget pa, magtsatsaga tayo sa mano-mano na dilig. Yung iba, at yung talagang malalaki ng mushroom growing house, upgrade na yung kanilang growing house. Meron na silang mga fogging machine, meron silang mga humidifier, ayan. Yan yung mga ginagamit na nila. Hindi na sila masyadong mahihirapan kapag panahon ng summer. Dahil meron na silang mga ina-apply na mga equipment. Yun nga lang, talagang medyo mahal talaga yon. Kaya tayong mga beginners, magtyaga lang muna tayo sa mano-mano. Saan ba pupunta yon, mga kamag? Magtyaga lang tayo at mararating din natin yon. Unti-unti rin tayong makakapundar ng mga dapat nating ipakain sa ating negosyo dito sa larangan ng pagmamashroom. Yung kasi mga machine na yon, yung humidifier at yung fogging machine, may timer yon. Timer yon. Siguro pwede siya mag-timer ng, depende sa inyo kung ta-timer nyo siya ng every 10 minutes, nag-o-on siya para magbigay ng lamig o ng moisture. Ayan, maganda yon. Siya na ang nagme-maintain sa loob ng growing house ng moisture, yung humidity. Siya na. Ang gagawin lang natin, tayong mga caretaker, ay mano-mano natin, i-check na lang. Yung mga nguso, lilinisin natin, i-script natin, yun na lang. Titingnan natin, baka mayroong mga tubig na natutulog sa loob ng fruiting bags, yun na lang ang i-check natin doon. Pero, kung ikaw naman ay nagkukulang pa ng sa tingin mo sa humidifier hindi masyadong nababasa yung flooring, pwede mo naman follow up. Bigyan mo siya ng follow up. Follow up na sprayan mo. Ayan. Yun yung talagang gagawin natin kapag tayo ay merong growing house. Alright, mga kamag, medyo mahaba-haba yung ating pinag-usapan dito at yung pinaliwanag ko sa inyo dito sa mushroom production. Ayan. Sana marami akong na i-share sa inyo
at naibigay ng impormasyon para sa mga nagnanais na magpatubo ng kabute, yung mga dating OFW na sawa na sa abroad, pwede nyo itong gawing negosyo. Yan. Alright, hanggang dito na lamang yung ating mushroom vlog. Ako si Kaamag. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe ang aking YouTube channel, then like and share. Ayan, para makapagbigay tayo at maipaabot natin sa ibang tao kung ano nga ba ang mushroom. Alright, thank you for watching and God bless you all.